Nagluto yung tatay namin ng yasai tempura, which is veggie tempura. Different varieties siya. Piman or green bell pepper, kani stick or crab stick, then, what do you call it? Yung onions, white onions, chikwa. Ay, ang daming tao sa Japan niya, no? O, diba? Hindi na kailangan pumunta pa ng concert kasi meron na ditong pinapalabas, oh, dito sa Digibox namin. Grabe, kinabahan ako. Ang lakas ng lindol, promise. Nag-after effect pa ng ano, after nung isang lindol, nag-isa pa ulit na lindol. Grabe, ang ginawa ko, kinuha agad si Yuichi, tas binuksan ko yung pintuan ng kwarto. Kasi ganun yun eh, pagka lumilindol, kailangan nakabukas yung, ano, yung pintuan dito. Grabe. Kinabahan ako, promise. And, kausap ko si, ano, si Kenji dun sa, ano, sa line. Kaso, hindi niya nakita yung pag, ano, yung pag, what do you call it? Yung pag, ganun, yung pag-uga kasi nga, nakapatay kasi yung ilaw. Nagpapatulog na kasi ako kay Yuichi. Ay, no, meron nga ako yung, ano eh, yung pampatulog na lalabay. Grabe, kabado talaga ako, as in. Kasi ano yun eh, nakakaranas kami dito ng earthquake, pero yung tamang ano lang naman. Pero ito, ang lakas sobra. Yung tatay ko nga napalabas ng kwarto dun sa ano eh. Kasi natutulog na yun eh. Tapos biglang nakaramdam din ng ano ng lindol ang lakas, kaya lumabas ng kwarto. Pero kay Kenji daw, wala daw lindol. Hindi daw nila naramdaman yung lindol sa kanila. I mean, doon sa ano, sa lugar namin dati. Dito lang. Dito yung lindol nakaramdam. Kagising ko lang and it's already 5:54 and nag-ano lang talaga ako. Alert lang talaga ako nung ano, mula kagabi hanggang ngayon. Nakatulog ako pero ano, nagising din ako kasi nga 'di ba ano, kailangan din kumain. Ano ba yun? Nami-mental block pa ako kasi kagigising ko lang eh. Nagigising ako ng every hour kasi nga alert ako, tapos si Yuichi nagugutom kaya kailangan ano, pakainin ng gatas. Painumin ng gatas, kaya ano, hindi ako nakatulog ng straight talaga. Ano, kagabi pala sa TV, ang sabi, sa Ibaraki daw, magnitude 4. Yeah, and sa iba pang mga ano, lugar, magnitude 3, which is dito sa amin, magnitude 3. And, ano, pag every time na may lindol dito or earthquake, tulad nung ganon, nag-a-alert yung phone. So, yung phone namin ni Papa, nag-alert. Yes, nag-alert yung phone namin dalawa. Tapos, ano, biglang lumabas din sa TV. Ano, kahit walang news, let's say, kahit drama yung pinapanood nyo, or kahit na ano, sports, may lalabas at lalabas dun sa may screen, sa top ng screen, ng kung ano oras naganap yung earthquake, tas kung saan, kung anong magnitude, yan. Tapos, nandito lang sa tabi ko si Yuichi. Yan. Hindi ko talaga siya inalis sa ano ko sa tabi kasi para in case na lumindol, hawak ko siya agad. And naka-prepare naman yung mga gamit in case lang naman na sobrang lakas. Pero for ilang years na rin kasi dito, wala namang ano,
tamang, ano ba yun? Ano ba sabi ko? Yung, hindi naman nagigiba tong kasi mansion type tong apartment na tinitirahan namin. Kasi dito sa Japan, merong mansion type, may kopo type. Yung kopo type is, hindi concrete or semento yung yung wall. Kaya yung feeling ng iba parang babagsak yung tinitirahan nila pagka may lindol. Pero dito sa amin kasi, tamang ugong lang ng ganun. Or, yung nagsishake-shake, ganun lang. Pero wala yung parang gigiba yung bahay. Wala, parang gumagalaw lang ng ganun. Yun lang. Okay, so, ang ginawa ko is, tinanggal ko tong mga to. Ito yung pang sa strap, yung pang sabit. Dito kasi sa may gilid ng camera ko, or sa vlogging camera is, merong ganito, na nakalaylay. So, pag nagagalaw yung camera, tumutunog kasi siya. Kasi nasasangga nga dun sa gilid ng vlogging camera. And ito yung ginamit ko, which is yung long nose, para lang matanggal. Kasi medyo mahigpit yung pagkakapit nitong block na to dito sa may ito, yan. Kaya yan, gumamit na lang ako ng long nose. I think it's long nose, right? Yeah, long nose.